So, meron pang dress sa likod niyan. Oh! Ayun! Wait lang. Okay, talking about the art, which is, yan, sa local competition yan. Ito naman, gawa din ng local artist ng Davao, pero nakilala na siya as a national artist of visual arts, no? It's an oil acrylic on canvas, gawa po ni Victorio Edades. Nakilala siya as a national artist of visual arts in 1976. So, oil acrylic on canvas, pero hindi ginamitan ng paintbrush, fingertips po ang gamit niya. Pag ibebenta mo to, this is worth 3 million pesos lang naman daw, no? Pag ibebenta, kaya hindi namin pinapawakan at pinapicturean using flash ng camera. Okay? Si Rosa Santos Munda nga pala ang best friend niya, na dating presidente ng Philippine Women's College of the Philippines. Ngayon po ay PWU na. And she's the one who initiated to establish the PWC Davao. So may branch na dito ng PWC. At siya naman yung anak ni ni General Paulino Santos, after whom the Jensen of the General Santos City is named. Siya po ang Mona Lisa ng Davao City. No? Kilay version niya. Okay? So dito tayo. And this is the work of local artist na si Ang Kyo Kok, na nakilala sa National Artist of Visual Arts in 2001. Okay? So, Still Life of Durian. Si Ang Kyo Kok po isang Davaoenyo Chinese na nakilala sa National Artist of Visual Arts. So, ito po yung collection ni Ma'am Joy and Sunny Belmonte ng Quezon City. Kapitbahay niyo lang doon. No? Si durian nga pala, ito na, pag-usapan natin yung durian, meron pong at least 16 na varieties ng durian na pwede nyo matikman dito. At yung durian, hindi po siya sa isang level yan pagtitikman mo. Nasa 3 level si durian. We have also the low, yung low level, meron tayong moderate level and higher level. No? Ganyan yung level ng lasa ng durian. Pag first timer kayo and then you go to the higher level, then first timer kayo, I'm sure ma-hate nyo yung durian sa buong buhay nyo. Sabi ko, masarap yung durian, pero natikman ko, ganun naman, ang bad naman nun, no? Yun hindi naman masarap, makait, matapang. Hindi naman masarap si durian. Ganyan yung ipagkatasyon ng mga first timer. Kasi nauna sila doon sa higher level. Pag kayo first timer, doon kayo sa lower level, that means ma-entertain pa kayo. And then, meron pa kayong time na humanap pa ng other varieties ng durian. Pag sa lower level kayo mag-start, no? Mag-taste ng durian kung mag-span. Kasi yung lower level, 70% or 80% tamis, 20% pait. Yan yung makapal yung laman, maliit yung buto. Pag i-refrigerate mo, parang kumain ka na ng durian ice cream. No? Ma-entertain ka. Kaya pag natikman mo, hindi naman pala masama yung durian. Bakit masarap? No? That's why yung iba, nakukonfuse sila. Pero hindi nila alam na may 3 levels pala yung durian. The lower, moderate, and the higher level. So, I prefer na hanapin nyo yung lower varieties. Just look for these 3 varieties para at least matikman nyo bago kayo uwi. No? Look for puyat. Puyat variety. No? So, para dali nyo malaman, puyat means pagod para sa inyo. No? Puyat. Okay, puyat. Okay, the other one is D101 variety and the Coke variety. C-O-V, Coke. Coke, puyat, and D101. Actually, marami yan, pero 3 lang muna para dali nyo ma-memorize. Puyat, Coke, and D101. So, kung wala yan dalawa, just look always puyat because yan yung pinaka-demand sa international market. No puyat. Okay? So, pag matikpan mo yan, I'm sure ma-entertain ka. Mahanap mo yung ibang varieties. No, hindi ka na naiintigan si durian para makapinsala ng tao kasi pwede kang mapinsala nito sa tinik niya. No? Lalo pat nalalaglagan ka galing sa puno, tapos ulo matatamaan kasi nasa mga 2 inches up to 1.5 inches yung tinik niya. So, pagbabaon niya sa ulo mo, I'm sure, malaking hassle yan para sa iyo. May tendency pag bata, di ba? Pwede mamatay. Pero wala namang nabalitaan na namatay ng durian, no? Sa awa ng Diyos. Pero kinaitigan yan para tumulong. Kasi alam niyo ba, nalalaglag pa yung durian around 10 p.m. daw, up to 3 a.m. in the morning. So, minimake sure niya na natutulog yung mga tao. So, pag ikaw lasing ka, tapos umihi ka doon sa durian farm, tapos nalaglagan ka, panahon mo na talaga. Bones natin, no? Kaya yan yung sekreto ng mga Davaoenyo. Ang babata pa ng mga Davaoenyo, gumalaw, no? And then yun, it's also help elevate the pressure and improve sleep. May insomnia na, the best you can para sa iyo. No? Kung ikaw ay nahirapan. Hello guys, ito po kami ngayon. And then, makakatulong siya
benefits ng magkukuha ay yung anti-aging. Diba meron silang mga chocolate doon sa refrigerator, meron din mga cheeses doon, pero mas madali maubos yung cheese nila kaysa sa mga chocolates, no? So gusto din ni Chris Aquino yung cheese na yan at napatunayan ni Chris Aquino na kakaiba din yung artisan cheese ng Malagos. Not only the chocolate, kasi cheese lover din pala si Chris Aquino. At na-feature niya sa Chris TV in 2016. Nung natikman ni Chris Aquino yung cheese ng Malagos, napasabi si Chris Aquino, ang sarap tagal ng cheese at taas, ha? Yun ang sabi niya. Makita ka lang naman, no? So anyway, so ito yung cheese presser, ha? Kasi pag mag-form na yun ng curds, yung curds niya, ilalagay niya sa cheese molder. And then lalagyan niya siya ng pressure para yung liquid ng curds ay ma-eliminate. And totally curds na ang re-retain. At yan yung ginagawang soft and hard cheeses. It's depend upon the humidity of the room, no? Kung paano niya gagawin o anong gusto niyang gawin, yung soft o yung hard cheese. And this is also a reflection po ng lifestyle ni Digong, no? Itong bangkito na to. Bakit lifestyle? Kung sa reflection niya. Kasi si Digong nung una, 1970s pa, hindi pa siya naging mayor at hindi pa naging presidente. Talagang nasa simple life na talaga si Digong. Ang comfort food niya ay matatagpuan sa karinderya. No? Etong upuan na to ay naging exclusive chair ng isang may-ari ng karinderya nung una pa until now na nag-ooperate na si Ma'am Sana. No? Doon siya kumakain sa Sanas Original Kabawan. Kung nakarinig kayo ng karinderya na yan, until now nag-ooperate pa rin yan. It's a 30 square meter lang na karinderya. Until now, 30 square meter pa rin. Walang nagbago, no? Sa floor area niya. Ang nagbago lang yung ngipin ni Ma'am Sana, may braces na. No? Yan siya, which is 1970s pa lang pala, si Digong kumakain. Ang balay, video niya. Kaya ito, video niya. Basa na ang bago pata. Oo. Video man. Balay lang o ka lang apilo ni inalit. Pila lang na. Uy, madam. Videoan mo. Kay cross-cultural man sa society go department. Oo, kana po. Society and economical. Oo. Ay, kilami. Ulo, na mangga. Ngaon ka dai. Gusto ka ng kuan. Diyos lang good. Dagan, dilay. Iyo kay siya. Mag-init pa. Ambot. Tara dai, sundalo-sundalo basig pulis na. Kani? Kung may kaya na Kasi yung araw ng Davao Dali na ba ni ma-full storage sa kuha? Tama na ni siguro? Sila ng araw ng Davao. Oh. Video. Tama na ni. At least na ah. We have also Davao City, Chinatown, no? Ang mga Chinese na siguro sila ng establishment sa sarili nilang communities. But the Chinese, they're not tending to colonize. Oo. Different cultures. It's a 43.2. Picture ko na daw. Si Davao ang kilala pinakamaramisda sa buong Pilipinas. Si Davao din kilala sa biggest Chinatown in the Philippines. 43.2. No? Center of economic hub din siya ng Davao City. Kumbaga siya yung tinatawag na Divisoria inspired siya. Hindi ka lang ulitin doon. May kasi power pump na Dandri ko daw. Dalawa ko daw. Different. operated stapler. Hindi stapler na gamit nila. Sabi ng mga nag-BPA, Kailangan ni. yan yung nagamit ng stapler.
Alam ba, anong negative namin dito sa newspaper na yan? Kasi kapag utusan ka ng gusto mo, ikaw yung newspaper,